Magsisimula na ang pagsalakay ng mga S-rank hunter sa Jeju Island at sino kaya ang nilalang na tumapos ng mabilisan sa tatlong S-rank hunter ng Japan. Kaya naman simulan na natin ang Chapter 95 up to Chapter 96 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Handa na ang barkong pandigma ng China, ganun na din ang barkong pandigma ng Taiwan at napapalibutan na din ng mga barkong pandigma ang palibot ng Jeju Island. Wika ni Jongsu na tibayan daw nila ang kanilang loob dahil sa oras daw na madetect ng langgam ang kanilang takot ay maaari na sila ang unang atakihin nito. Tanong ng makulit na meron daw kaya silang gagawin ngayon, pero sagot ni Jongsu na lagi naman daw nilang estilo ang paghahanda sa kahit anong sitwasyon at sisiguraduhin daw nilang ang lahat ng langgam na aatake sa kanila ay kanilang papatayin. Kaya naman nabilib na naman si makulit at sinabing kahit saan daw magpunta si Jongsu ay lagi niya itong susundan. Sinabi naman ni Dong-ok na ang mga kasamaan raw niya ang bahala sa depensa at sagot naman ng babae na wala naman daw silang magagawa sa bagay na yun at pwede rin daw na wala silang gagawin sa operasyon na mangyayari ngayon. Dahil ang babae daw ang Vice Guild Master ng kanilang guild ay maaari daw nitong utusan ng lahat ng kanilang member na magkaroon ng combat training ngayon at sagot naman ng babae na paano naman daw niya ito gagawin dahil naging Guild Master lamang siya sa pangalan. Kung hindi raw dahil sa effort na ginagawa ng babae ay hindi nila mararating kung ano ang meron sila ngayon at sagot muli ng babae na medyo clingy daw ang kanyang sasabihin pero bumalik daw si Dong-ok ng maayos sa kanila. Nagagalit naman si Lim Tae-gyu dahil inilagay daw si Lee Min-sung sa lugar na maaaring umatake ang mga langgam at hindi raw ba nila alam kung gaano kahalaga si Lee Min-sung sa kanilang guild, subalit dahil sa huli na nabaguhin ang posisyon nito ay itago daw ito hanggat maaari pero sa isip ni Lee Min-sung na makakakuha daw siya ng merit sa mangyayari ngayon. Pinaganda ng Hunter Association ng lahat ng guild sa Korea para kung sakaling may langgam na makatakas sa isla ay sila ang bahalang pumatay sa mga ito. Pinamumunuan daw ng isang B-rank ang bawat grupo na may 3 C-rank at 10 D+ rank na hunters. Sumali din ng mga retired na hunter at mga awakened human pero hindi naging hunter sa pagdepensa sa Korea at ang total ng mga awakened hunter ay nasa 5,000 at 10% lamang ito ng kabuuang populasyon ng Korea. Pinakita naman ng isang helicopter kung saan nagpakilala dito ang magiging cameraman sa gagawing raid at ang bawat mangyayari daw ay mapapanood ng lahat sa TV pero wag daw silang mag-alala sa kanilang magagawang pagkakamali dahil 10 minuto ang delete sa actual happenings kung saan may-edit pa ito ng mga editor. Hindi makapaniwala si Baek Yunho dahil ano raw ba ang iniisip ng chairman sa pagpapadala nito ng isang cameraman at sagot naman ni Dong-ok na ang cameraman na daw ang bahala sa kanyang buhay pagdating nila sa isla. Sagot ng cameraman na wag daw silang mag-alala sapagkat kahit ganito ang kanyang itsura ay isa siyang A-rank hunter at ang pagiging hunter ay isa sa kanyang sideline at hindi raw ito ang unang beses na siya ay magpipilm sa isang delikadong sitwasyon. Marami na daw siyang nakuha ng video sa mga dungeon pero alam niya sa kanyang sarili na naiiba ang sitwasyon ng kanilang pupuntahan ngayon. Wag daw matakot ang cameraman dahil tiyak na ang rason ng chairman kung bakit isinama siya ngayon ay dahil nakakasigurado itong magtatagumpay sila sa gagawin nilang raid kung kahit nagpasalamat ang lalaki sa assurance na sinabi sa kanya. Ito raw ang unang beses na mapapanood ng mga normal na tao kung paano sasalakayin ng isang S-rank gate at marami daw mga tao ang nais maibalik ang lugar ng Jeju Island. Sa isip ni Baek Yunho na kung sakali daw na sila ay mabigo ngayon ay tiyak na ito na ang signal ng katapusan ng Korea at ngayon daw ay kinakailangan ng mga tao ang isang hero. Biglang pinakita si Min Byung at nagulat daw si Baek Yunho kung bakit ito sumama at sagot naman nito na alam niya daw na si Yunho ang unang mamamatay kung sakaling hindi siya sasama dahil ito raw ang tipo ng tao na susugod na lamang basta-basta. Sagot naman ni Baek Yunho na bakit naman daw niya gagawin ng bagay na yon at tanong naman ni Baby Cha na nakontak na daw ba ni Yunho si Jinwoo at sagot naman ito na hindi raw pero bakit daw ito itinanong ni Baby Cha samantalang si Baby Cha ay sinabing wala naman daw pero alam ko na namimiss mo na si Papa Jinwoo. Dito ay malapit na silang makarating sa isla at makikita natin si Min Byung ay nanginginig sa kaba. Pinakita naman sila Mr. Goto kung saan sila ay nasa upper district ng Jeju Island na tila ba isang ghost town na ngayon at napansin nila ang isang bangkay ng langgam na parang kinain din ng kapwa niya langgam. Ang grupo ni Mr. Goto ang magsisilbing Alpha at nandito rin ang grupo ng Bravo, Charlie at Delta. Sabay sinabi ni Mr. Goto na pakawalan na raw nila ang kanilang mga kargada. Charot, dito ay pinakawalan na nila ang kanilang mga magical energy sa iba't ibang parte ng isla at nasabi naman ni
Baek Yunho na napakalakas naman daw ng kanilang nilabas na kapangyarihan at maaari daw na nagsimula na ang mga Japanese hunter. Nagsimula nang umalis ang mga langgam sa kanilang lungga at dito ay aatake nila ang helicopter na sinasakyan ng Korean hunter, subalit si Mr. Choi na raw ang bahala dito. Ginamit ni Mr. Choi ang kanyang flame spear at 3 apoy ng sibat ang kanyang pinalabas at tumama sa mga langgam na atake sa kanila. Nakakabilib daw ang ginawa ni Mr. Choi, wika ni Min Byung, pero sagot ni Mr. Choi na hindi raw ito sapat dahil gaya daw ng kanyang inaasahan na walang epekto ang ginawa niyang pag-atake. Medyo maahalog daw ang helicopter kung kaya tumawak daw silang mabuti at doon ay nagpalabas si Mr. Choi ng malaking bolang apoy at sinunog ang mga langgam sa ere. Ibang-iba na raw ang mga langgam ngayon dahil nagkaroon na sila ng evolution sapagkat kaparehas na daw sila ng mga halimaw sa A-rank dungeon na kanilang ni-raid na may resistance sa apoy kung kaya't kinakailangan niyang i-focus mabuti ang kanyang magic. Bumaba si Mr. Choi dahil siya na muna daw ang susukat kung gaano nakalakas ang mga langgam na ito at napatanong si Dong-wook kung magiging okay lamang daw ba ito at sagot naman ni Baby Cha na wag daw itong mag-alala dahil si Mr. Choi daw ang tipo ng tao na mas nagiging sharp ang pag-atake kapag mas maraming kalaban. Sa pagbaba ni Mr. Choi ay nagpakawala siya ng malaking apoy sa kapaligiran at sinabing ito raw ang unang beses na makikipaglaro muli siya sa mga langgam dahil noong siya ay bata ay ginagamit niya ang lighter upang sunugin ng mga ito. Nag-iingay daw ang mga langgam ng malakas sa tuwing sinusunog niya ito pero ngayon daw ay tanging naririnig na lamang niya ay ang pagsabog na nagaganap sa paligid. Ligtas na raw ang paligid kung kaya't bumaba na raw silang lahat at wika naman ni Dong-wook na ang plano na kanilang gagawin ay halos katulad lamang noong huli silang pumunta sa Jeju Island at maaari daw na sila ay makulong sa lungga ng mga langgam at mamatay na din sa loob nito. 1 oras lamang daw ang kayang ibigay ng Japanese hunter sa kanila kung kaya't sa 1 oras daw na ito ay kailangan nilang mapatay ang reyna. Kung sila daw ang magkakasama ay tiyak na wala silang dapat alalahanin at dito ay nagsimula na silang bumaba patungo sa lungga ng mga langgam. Pinakita naman ang barkong pandigma ng Japanese hunter at dito ay sinabi ni Ryzen na pagganahin na daw nila ang electric jamming waves at tila ba isang satellite ito or parang isang malaking drone ang pinakita upang guluhin ang wavelength sa paligid ng Jeju Island. Sa pamamagitan daw na to ay hindi makakatanggap ang mga langgam ng signal mula sa reyna habang si Kumamoto ay kinakabahan sa mga langgam sa paligid pero wika ng babae na ayusin daw ni Kumamoto ang kanyang galaw dahil kundi ay mamamatay ito. Sinabi naman ng healer na maaaring mapatay nila ang lahat ng langgam bago pa mapatay ng Korean hunters ang reyna at sinabi naman ng isa na posible raw ito at tinanong kung nasaan na daw ba si Kenzo. Pinakita naman si Kenzo kung saan pinuputol nito ang mga pakpak ng mga langgam na kayang lumipad at narito naman ngayon ang Team Delta kung saan nakita nila ang pagsabog malapit sa entrance ng tunnel at pwedeng si Mr. Choi daw ang may gawa ng bagay na to. Ano raw kaya ang mangyayari kung sakaling magsalpukan ng kanilang mga kapangyarihan ni Mr. Choi at wika naman ng isa na tiyak daw na lalamig at biglang iinit kapag nangyari ito. Tila ba nagkaroon ng net sa ibabaw ng butas ng tunnel at dati raw ay kilala ang lugar na ito bilang isa sa mga pinakamagandang lugar pero ngayon daw ay magulo na dahil naging tirahan na ito ng mga langgam. Ang flame prison daw ni Mr. Choi ay ginawa para itali ang kalaban pero ang mga langgam daw na mula sa birang pababa ay tiyak na hindi makakawala dito. Kaya naman hahanapin na raw ni Mr. Choi ang entrance kung nasaan ang reyna at dito ay nagpalabas muli ito ng napakaraming bolang apoy at pinapasok sa lahat ng butas. Ano raw ba ang ginagawa ni Mr. Choi? Tanong ni Baek Yunho at sagot naman ni Mr. Choi na ang tunnel ay parang isang maze na kung papasok na lamang sila sa mga butas ay maaari silang maligaw or bumalik sa dati nilang pwesto kagaya ng nangyayari sa kanyang mga bolang apoy. Patatagpuan daw ang reyna kung saan hindi ito aabutin ng pagsabog at sa isip ni Yunho na gaya daw ng inaasahan niya kay Mr. Choi ay tiyak talagang maaasahan ito bilang kakampi. Pinakita naman si Jinwoo kung saan tapos niya lang gawin ang kanyang daily quest at naisip na karaniwan daw ang lugar kung nasaan siya ngayon ay isang maligalig na lugar subalit ngayon ay wala siyang makitang tao dahil maaaring nagsimula na ang raid sa Jeju Island. Wala raw duda na malalakas ang S-rank hunter ng Korea at Japan at hindi na raw niya kailangan pang panoorin ng raid sapagat kahit wala siya doon ay tiyak daw na magtatagumpay sila sa kanilang misyon base sa kanilang skill maliban lamang kung merong hindi inaasang pangyayaring magaganap. Nagawang mapatay ni Lim Tae-gyu ang isang langgam at nasabing ito ang unang beses na nakita niya ang mga langgam na ito na maaari daw kaya na isa itong Royal Guard subalit medyo may hina daw sila at wika naman ni Mr. Choi na maliban daw sa mga langgam na ito ay inaasahan na nila ang itsura ng iba pang mga langgam. Pwede raw na nag-evolve ang mga langgam
langgam na ito para sa isang trabaho na bantayan ng loob ng tunnel, kung kaya't hindi raw ito mahirap patayin at hanggang hindi pa nila nakakaharap ang mga royal guards ay wala raw makakapigil sa kanila. Sa palagay daw ba nila ay nandito ngayon ang Reyna sapagat may mga pangyayari sa history na ang hari ay iniiwan ng kanyang nasasakupan upang tumakas, wika ni Min Byung, at sagot naman ni Baek Yunho na isa lamang silang langgam at hindi nila alam ang tungkol sa bagay na yun at bukod pa raw doon ay wala silang matatakasan sa islang ito. Sa isip naman ng cameraman na sobrang dilim daw sa loob ng tunnel, kung kaya't nag-aalala siya kung nakukuhanan daw ba ito ng kanyang camera at dito ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad sa loob ng tunnel. Biglang nagulat si Mr. Choi sapagat nakarating na sila kung saan iniipon ng Reyna ang kanyang mga itlog na ang ibig sabihin ay malapit na sila kung nasaan ang Reyna. Kung ganun daw pala, ang mga langgam kanina ay natasa na bantayan ng mga itlog kung kaya't susunugin na raw ito ni Mr. Choi, subalit pinatigil siya ni Baby Cha dahil napansin niyang sa lahat ng itlog na naroon ay may nag-iisang pinakamalaki sa lahat. Hindi makapaniwala si Min Byung na isa raw itong itlog ng langgam at isa raw kayang royal guard ang lumabas dito, at sa pagpapalit ni Baek Yunho ng kanyang anyo ay sinabi nito na kailangan nilang mag-focus na patayin ng Reyna at hindi nila dapat pansinin ang ibang bagay. Nakikita raw ni Yunho kung bakit naaalarma si Min Byung sapagat makikita talaga nating kakaiba ang itlog na ito sa lahat ng itlog na naroon. Pinakita naman ng healer kung saan binubuyo nito si Kenzo at sinabi naman ni Kenzo na nakakainis daw ang mga langgam na ito dahil base sa kanilang galaw ay may strategy itong ginamit laban sa kanya at kahit nakapatay daw siya ng 30 ay nagkaroon naman siya ng injury sa balikat at bewang. Gusto daw bang gumaling ni Kenzo ngunit may isang kondisyon daw ang babae at sinabi naman ni Kenzo na wag na raw maging makulit ito at pagalingin na din ang kanyang injury, pero sagot ng babae na may gusto raw siyang bagay pero hindi sa lapi at tanong naman ni Kenzo na ano raw ang gusto nito dahil mas marami naman daw ang pera ng babae kung ikukumpara sa kanya. Tigilan na raw nila ang pakikipagbiruan dahil papasugod na ang mga langgam na kanilang kalaban, subalit nang tatanungin niyang muli ang babae ay pinakita na lamang na wala na itong ulo na kinagulat nilang dalawa ng sobra dahil sa bilis ng pangyayari. Sinabi ni Kenzo na malapit lamang daw ang kanilang kalaban kung kaya't maging alerto daw silang dalawa, subalit isang nakakatakot na halimaw ang pinakita kung kaya't napamura na lamang si Kenzo dahil sa sobrang lakas ng pressure nito at sa isang iglap ay naputol na lamang din ang kanyang ulo. Napanganga ang isang S-rank hunter sa kanyang nakita pero hindi ito napanghinaan ng loob at dali-dali itong sumugod, subalit sa pag-iwang kanyang ginawa ay nakaiwas pa din ang kalaban at sa sumunod na eksena ay naputol na din ang kanyang ulo. 3 S-rank hunter ng Japan ang binawian agad ng buhay sa ilang segundong nakalipas at sino kaya ang halimaw na ito na tiyak na mas malakas pa sa isang S-rank hunter? Sobrang dikit, napakadikit at ubod ng dikit, yung tipong kahit anong idikit ay kayang idikit, magaan man o mabigat at kahit yung kabit ay kayang-kaya nitong idikit. Nandito na ang ultimate pandikit na double-sided tape at nasa description or comment section ng link kapatid.